Mga kapatid, Shema, makinig, magnilay at magsalo tayo sa salita ng Diyos. Ang mapagmahal na tugon ng ating Panginoong Hesus sa isang taong bingi at pipi ay sagisag ng dakilang pagmamahal ng ating Ama. Pagmamahal na hindi naghihintay ng kapalit. Pagmamahal na ang dulot ay kagalingan at kalayaan. Ngayon po ay pagnilayan natin ang mabuting balita para sa ika-23 linggo ng karaniwang panahon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga taingan nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata! Ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito. Nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang pinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika. Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Sa narinig nating ebanghelyo sa araw na ito, nakita natin kung paanong pinagaling ng Panginoong Hesus ang taong pipi at bingi. Tingnan natin kung ano ang kanyang mga ginawa. Una, inihiwalay niya ang taong ito sa mga maraming tao. Bakit kaya? Ano ang kahulugan ng ginawang ito ng ating Panginoon? Kung ating pong susuriin sa panahon noon o kaya sa panahon natin ngayon, hindi po madali ang magkaroon ng karamdaman. Dahil nandyan ang mga mata nating mapagmatyag, mapaghusga. Ang ating nakikita ay ang kasamaan o kahinaan ng ating kapwa. Ngunit sa ebanghelyo na narinig natin ngayon, nakita natin kung paanong tinanggap ng ating Panginoong Hesus ang taong pipi at bingi. Narinig natin na hiniwalay ni Hesus ang taong pipi at bingi para hindi siya masyadong pagkaguluhan at maging pribado ang gagawin niyang pagpapagaling sa tao. Ang karaniwang pagtatagpo ay naging pribadong pagtatagpo. Tayo, paano ba tayo makitungo sa mga taong may karamdaman? Sa mga taong lumalapit sa atin? Andyan ba tayo para tanggapin sila ng walang pag-aalinlangan? Bukas ba ang ating palad para sa kanila? Kagaya ng Panginoong Hesus, tinanggap niya ng walang pag-aalinlangan ang taong pipi at bingi. Sa pagkakataong ito, mas naging personal ang pagtatagpo. Ginamit ni Jesus ang kanyang daliri upang pagalingin ang taong pipi at bingi. Alam niyo po, ang mga kamay na ito ay maraming pwedeng gawin. Masama o mabuti. Pananakit o pagmamahal. At marami pang iba. Subalit, ang hamon sa atin ng ebanghelyo ngayon, na gamitin natin ang mga kamay na ito para magpagaling, magbigay ng pagmamahal at umakap sa mga nangangailangan, kagaya ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ngayon po,
ay samahan ninyo ako sa isang maikling panalangin. Diyos naming mapagmahal, salamat po sa mga biyayang natatanggap namin sa araw-araw. Hinihiling po namin na maging bukas ang aming puso at palad sa pagtanggap sa aming kapwa. Naway bukas kaming tumugon sa kanilang mga pangangailangan, kagaya ng ginawa ng Panginoong Hesus sa taong pipi at bingi. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong anak na aming tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, atin nang napagnilayan ang salita ng Diyos. Ako po, si Sister Leia Rucha ng Franciscan Apostolic Sisters na muling nagpapaalala na huwag tayong maging tagapakinig lamang ng salita ng Diyos, isabuhay natin ito at ibahagi sa ating kapwa.